Gusto ko pong ipakita sa inyo, kahit sa mga international cuisine, nakikita nyo po ito, ito ay kalabasang inihaw. Kalabasang inihaw. So, pwede po yan. At saka tignan nyo yung balanghoy. Ito po. Tea, black or... I would like a tea with lemon and honey. Lemon. Ito yung You have to make your own tea over there. balanghoy. There's a tea area there. And then, ito rin po ay gawa sa balanghoy. Ayan o, ginawa nilang ganyan. Gawa sa balanghoy. Ayan. Kaya wag po kayong naaawa sa sarili nyo na kumakain kayo ng kamote kasi sa ibang bansa, staple food po ang kamote. So, itry po natin ang mga pagkain na to. So, nanilaga lang nila. Tapos, hinango nila and then naggisa sila ng sibuyas at with asin. At ang sarap ng ano niya pala pag magigisa ka ng sibuyas tapos ilalagay mo dito sa kamuting kahoy. Ayan po oh. And then itry po natin tong inihaw na kalabasa. Kasi hindi tayo nag-iihaw ng kalabasa sa Pilipinas. Maharap. Nagiging yung natural taste ng kalabasa. Now I know I can do this. Masarap din po itong ginawa nila sa kamoting balanghoy again, kamoting kahoy. Na instead na mashed potato, minash po nila yung kamoting kahoy. Tapos nilagyan nila ng asin, paminta. Pwede po yun. See? Ang sarap. Yun ang pwede mong, yung balanghoy na ginagawa po natin dyan sa kabundukan. Kilagan nyo, bayuin nyo, lagyan nyo ng asin, lagyan nyo ng paminta. Masarap po siya. Very good. Papakita ko rin sa inyo, ang ginawa nila na bun, ginawa nilang tinapay itong kamoting kahoy. Ang ginawa naman nila po dito, binayo nila yung kamoting kahoy, nilagyan nila ng asin, paminta, sibuyas, tapos nilagyan nila ng kunting harina, binilog nila, then prinito. So maraming pwedeng gawin sa balanghoy na hindi lang nilalaga. So dahil sabi ko sa inyo na masarap itong balanghoy, so kumuha ulit ako. Yan. Yung inihaw na kalabasa. Yan. Tapos ganito yung ganawa naman nila sa sweet, yung kamoting, yung matamis. Ayan yun, oh. And then, this one also. Let's look what's this. No, this one is also made of balanghoy. Tignan nyo po, oh. Ang dami pong pwedeng gawin sa balanghoy. Para hindi, kumbaga, hindi nakakasawa. And this one, let's try what's this. Ganun din po. Ito po, oh. Balanghoy din po ito. See? Na hinaluan nila ng konting harina. Hinaluan nila yan ng konting harina. Asin, konting asin, tapos prinito nila. Yan. Kaya masarap. Yan po, oh. See? I told you. Also, ang mga Latin o yung mga Spanish speaking na mga bansa dito, sa kanila ako unang nakatikim talaga ng tamarind juice. So, ano na yung tamarind? Oh, I forgot what's tamarind is. Yung pansigang natin na maasim, na brown, na fruit. Tamarind. Wala, I forgot. Ito po yun, oh. Genus nila. Marami tayong mga pagkain sa Pilipinas na kagaya ng kamoting kahoy, yung bang inaano natin na kapag hindi ka na kumakain ng kanin is napakakawawa mo na. Kung mapansin nyo, kung papanoorin nyo tong lahat ng food na
dito sa International Buffet Restaurant na to, breakfast na kinuha ko, mapapansin nyo po, walang kanin. So, kahit dito sa Dominican Republic, ang staple food nila or ang kumbaga ang pinakakanin nila is kamoting kahoy. So, or balanghoy. So, ibig sabihin, tayo po dyan sa kabundukan, dahil hindi siya striktong itanim, hindi mo kinakailangan lagyan ng abono, o lagyan ng pataba, o lagyan ng insecticide. Itanim mo lang sa lupa ang balanghoy. I mean, magbubunga yan, right? So, hindi siya complicated na i-farm. At marami kayong pwedeng gawin para yun ang maging staple food na instead na rice is pwedeng gawin ito. Kagaya ng mga ginagawa nila dito, ginawa nilang parang mashed potato. Yung pinakita ko kanina na ginadgad nila or binayo nila and then nilagyan nila ng asin, paminta, bawang. Ayun na yung kumbaga pinakakanin nila. Yes, he's finished. Yeah, even he's finished too. Samantalang dito, ang dami nilang ginagawa sa kamoting kahoy at wala akong nakita na bigas or kanin. Kasi dito nung chinek up ko, medyo mahal din ang bigas nila dito. Magkano yung nakita ko? Parang $1.5 or $2 sa isang kilo ng bigas. So, mahal yun. Ibig sabihin, maaring hindi sila masyadong nagpa-farm. Kasi nga maraming puhunan kasi kapag bigas ang iyong itatanim, no? Palay. Kaya mas inaano nila dito is kamuting kahoy. Kaya ito, napatunayan ko ito, marami silang ginawa, iba't ibang klase na pwedeng gawin sa kamuting kahoy na hindi lang yung usual na ginagawa natin na nilaga, suman, yung ang tawag doon, yung binabayo na nilalagyan ng asukal at margarine, hindi lang yon. So pwede siyang gawin na siya yung instead na kanin, ito yung gawin nating kanin na pwedeng i-mash lang siya, ilaga ng mabuti, i-mash, lagyan ng konting asin, lagyan ng konting paminta. Pwede na po, yun na po yung pinakakanin natin because actually, mas mabigat pa ang kamoting kahoy kaysa sa kanin. Kaya, huwag po natin kaawaan ng ating mga sarili na yon ang kinakain natin, kamoting kahoy. Kasi, sa totoo lang, mas maraming health benefits ang kamuting kahoy kaysa sa rice. At ang kamuting kahoy kasi, well known yan na may mga anti-cancer properties. Kaya nga, ang tao na nagkaroon or may cancer na talagang mas advisable na kumain ng mga root crops. Gaya ng kamuting kahoy, kamuting baging, gabi, mga ganon na root crops. Kasi they're so much healthier. Kagaya yung sinabi ko kanina, tignan nyo po to, kalabasa ito na kanilang inihaw lang. So, ibig sabihin, para kung sakaling wala kang pansahog sa kalabasa at marami kang kalabasa, para itong gawin nyo po, so inihaw lang. At sa totoo lang, lalabas yung lasa ng kalabasa talaga kasi hindi mo siya lalagyan ng tubig, hindi mo siya lalagyan ng kung ano-ano. Ito talaga yung tunay na lasa ng kalabasa dahil inihaw lang siya. Kaya masarap po. Masarap ang inihaw na kalabasa. Ito ba? Kaya yung sinasabi ko, na ibang klase na naman ang pagluto ng kamote or balanghoy. Ito naman, medyo ginawa nila ng matamis. Actually, pinaghalo nila dito ang balanghoy tsaka kalabasa na ginadgad. Ayan o. Ginadgad nila. Hinaluan ng konting harina tsaka prinito. Pero may asukal naman to. Medyo sweet siya. No?
Pwede mo paghaluin pala ang ginadgad na kamoteng kahoy tsaka kalabasa. Lagyan mo ng konting asukal, konting harina, konti lang. Kung mahal ang itlog, pwede na siguro itlog ito. And then, iprito mo. But again, kung mahal ang mantika, yung ginawa nila na binayo nila, nilagyan lang asin, paminta, ayun na yung pinakamakanin mo. Kumbaga, instead na mashed potato, mashed kamuting kahoy. O kaya ito, yung ginawa nila na nilaga, nagisa sila ng sibuyas, and then nung inahon na nila sa tubig, ipinatong nila yung ginisang sibuyas na may asin, pinatong nila sa kamuting kahoy, kaya ang sarap ng lasa nung ginisang sibuyas. It's very good. I love it. Kaya, tignan nyo, hindi nga ako kumuha ng tinapay eh. Kasi, the kamuting kahoy alone is already mabigat. Kaya, wag pong nahiya o wag nalulungkot na ang kinakain is balanghoy or kamuting kahoy. It's an international cuisine ang kamuting kahoy. Ha? Laki oh, maganda oh. I know. It's a breakfast buffet. We're gonna juice. Oh, I'd like to try that. Watermelon juice. Green juice. Ayan oh. Oh, wow. May black pepper, sesame. May bayabas. Yan. Wow. My husband thinks that I will gonna eat the same what we're eating. I wonder, oh, there's more banana, more fruits. Pig in the blanket, cinnamon, something. Oh, ang dami-dami. Siyempre, hindi ka makakakain. Kasi ang dami. Ito nga kanilang cheese corner. So, kasi this is the international buffet ng resort. Oh, wow! May salmon. Ibig sabihin, ayan, nag-grilled na zucchini. Mabubusog lang ako sa tingin. Kasi, hi, morning. Oh, wow, what's this? Ah, look at that. All the sauces. Boiled eggs. What's this? This chili. Oh, chili. Yeah. Oh. Poached eggs. Ay, pag gusto mo ng matamis. Matamis-tamis. Oh, that's good. Right there, pancakes. Your picture, okay? Just the food. Just the food. Imagine if you come here at lunchtime and dinner time. This is just breakfast. Wow! Tignan nyo to, oh. Inihaw na squash. Kamote. See, this is the balanghoy. Look what they did with the balanghoy. So, nilaga nila, and then nilagyan nila ng ginisang sibuyas. What is that? Balanghoy. Oh, There's a lot of new food, babe. I'm gonna try. Mm.
Hindi pa po tayo natatapos. Oh. More cheese. Wow. Ano tong mga to? Oh, chocolate. Caliente. Hot chocolate. They have a lot of sausages here. Hindi mo alam kung alin ang kakainin mo.